Greetings, ma'am. We are here to present our midterm project in purposive communication. My name is Adrian Morada and I am here to report my part. Introduction. Dito po pala sa introduction, pinakita yung kalagan ng communication sa pangkaaraw-araw nating pamumuhay. Tulad ng pakikipag-usap, offline yung katulad ko. I'm talking to you verbally na or pwede din siyang online, medyo mixed. Pwedeng nakikipag-chat, tawag, text, ganun, etc. Pinakita dito sa introduction na kahit madali pala kahit lagi nating ginagamit yung communication, hindi siya easy. Nami-misunderstood siya o kaya di natin naintindihan. It can also be misunderstood. Porket lagi mong gamit, hindi na siya madali. Pinakita namin dito, nagbigay kami dito ng situation, ng real life communication situation na nangyari sa amin sa group chat nung may online activity. At pinakita dito yung pagme-message na ng dalawang tao. Tas kung saan na misunderstood gaya ng sabi ko kanina. At yun lang. Papakita po namin kung paano i-analyze at kung ano yung nangyari. The communication situation. Ito na nga po pala yung part na nag-assign yung instructor namin nung online class na magawa daw ng group activity at magko-collaborate. Tapos nagawa na kami ng group at naghanap na ako ng mga kagrupo. Ako yung informal leader dito sa ako yung nagsabi ng patapos na to, wag na tayong mag-meeting. Parang sinasabi ko po kasi dito na wag na tayong mag-meeting. Parang gusto kong suluhin yung activity. Tas parang hindi nila naintindihan yung sabi ko eh. Parang inano ko lang na gusto kong suluhin. Tas ang pagkakaintindi nila okay na. Okay na yung activity kasi di man lang ako parang di ko sila ina-acknowledge. Bali ganun yung nangyari. Kaya ang sabi na lang nila okay. Hindi nila naintindihan. Di kami nagkaintindihan kasi message nga, kumbaga iba pa rin pag actual na sinabi mo. Pwede mong maintindihan using body language or using the tone, ganon. Mas maintindihan mo kaysa sa chat para ka lang walang emotions na nangingibabaw. Ganun po. Kaya madalas na hindi tayo magkakaintindihan pag ganun, pag chat. Good afternoon, ma'am. This is my part of our reporting, which is the communication process. Applying the basic communication model to this situation, we can break it down as follows. Yan. Ito po, sa nakikita natin na nagpadala po yung sender na message na patapos na to, wag na tayo mag-meeting. Then, ito naman po yung feedback ng receiver, which is the okay. Then, itakal po natin. Nagpadala po yung sender na yun na nga po yung message na patapos na to, wag na tayong mag-meeting. Yun na nga po, dun po ang intention naman po dun ng sender is magbalita na patapos na yung ginagawa. Pero ang naging feedback naman po dun sa receiver is parang pagkabaliwala sa grupo. Ano na nga po, dahil ito po ay sa online chat lang, dahil text only, nawala ang tono ng boses at facial expression na sana ay malinaw ang intention. Kaya po, dun po sa receiver o tagapagtanggap is, which nga po itong okay, yung feedback niya, parang naging ambiguous reply po siya.
And then the communication followed a transactional model where both parties are simultaneously senders and receivers. However, because the medium was text-based and the context was already changed with academic stress, the transactional broke down. The senders indeed meaning did not reach the receivers as intended. Next po is the type, model, and language register. Type of communication. The situation involved interpersonal communication within a small group setting. While the message was directed at the group as the whole, it had the characteristic of one-way communication because no meaningful dialogue followed. It also carried elements of interpersonal tension as the receiver proceed the message internally without openly expressing their confusion or disagreement. So dito naman po ay sa uri ng communication, ito ay interpersonal sa pagitan ng magkagrupo pero naging one way dahil sa walang malinaw na palitan ng ideya. Kaya nagkaroon din po sila ng interpersonal na tension dahil kinikimkim ng miyembro ang kanilang sama ng loob sa kanila po, parang sa isa't isa. So next is mode of communication. The mode used was written digital communication through a social media messaging platform, unlike face-to-face or even voice communication text-based. Messaging script away paralanguage, tone or voice, facial expression, body language, which are all critical to conveying internal and emotional. In the case, the casual and abbreviated style of the message, typically in Filipino digital communication, contributed to the misinterpretation. Ganun. So, dito naman po sa mode is nakapaloob po dito, gaya nga po ng sinabi ko kanina na messenger or chat only lang po. Kaya po, ang problema po dito ay kulang sa paralanguage, walang tono ng boses or expression ng muka. Kaya madaling mapagkamalang bastos o dismissive yung text nga po na pinadala ng sender. The next is language register. The message was written in informal Filipino, Tagalog-based, using everyday conversational language typical of peer-to-peer digital communication. This is considered a casual or informal register, while this register is appropriate in personal friendship. It can be too late, loose, and ambiguous for academic group work, where clarity and formality helps ensure everyone is on the same page. The use of patapos is slang for finishing something quickly, further added to the ambiguity, as not all groups members may interpret slang the same way. Yun na nga po. Parang ang nakapaloob po dito is normal ito sa magkakaibigan naging masyadong maluwag at malabo para sa gawaing pang-akademiko. Ang paggamit ng salitang patapos ay parang nagdulot po ito ng kalituhan kung tapos na ba or minamadali lang yung trabaho or yung gawain nga po. Go! Good evening, ma'am. My name is Christian D. Morales from BSO 18, and now I am presenting ethical issues and communication barrier. First, ethical issues. From an ethical standpoint, the situation raises a concern about respect and inclusion in a collaborative setting, and remember has the right to be informed and involved in decisions. By sending a message that effectively decide that groups direct without consulting the others. The sender, even if intentionally, exercises a kind of unilateral authority
that excluded the rest of the team. This relates to the ethical principle of respect for a person, which requires that we treat others as equal participants, not as passive recipients of decisions already made. There is also a concern about honesty and transparency. When one receiver replied, "Okay," underlying dissatisfaction was left unexpressed, which created a silent breakdown in trust. Both senders' assumption that everyone understood and receiver took up times to speak up reflect a communication culture where preserving pakikisama takes priority over honest expression, sometimes the detriment of true collaboration. So dito po ma'am, nakaka-problema lang po ang samahan po kapag ang isa po ay ang decision po ay may ako po, kumbaga po nagde-decision lang po siya ng mag-isa po, hindi po siya nagtatanong sa iba ng kasamahan, gano'n. And lalo lang po sa mga sitwasyon kapag ang mga kasama po ay sumasama lang po yung sitwasyon po kapag yung iba pong hindi kasama po is hindi siya kumbaga po ay hindi siya paig sa decision mo, and sa sitwasyon naman sa sa kabaliktaran naman po niya, kapag yung sitwasyon po is payag naman po sila, papayag naman po sila kahit na sila masaya para lang sa kumbaga po papayag na po sila para po maiwasan yung gulo or pagkapuno ng conflict. And the second one is communication barriers. Psychological barrier, the receiver came into the conversation with their own assumptions, leading them to interpret the message negatively even without clear evidence of dismissive. So tayo po, di ba minsan po meron tayong mga dala tayong sariling hinala or di kaya negatibong pananaw. So bago mo po tayo kausapin, kaya kahit maayos ang mensahe, minsan po masama po natin. And pangalawa po is semantic barrier. Words like patapos and okay carry culturally specific meanings that can vary even among Filipinos depending on context, tone, and relationship. So, sa mga may mga salitang tulad ng patapos or okay na, mga nagbabago po pagdating depende po sa kung paano mo po tatanggapin ng isang tayo, kung paano po na iintindihan kumbaga kung ano dating sa kanya nun, kung paano yung gamitin sa usapan. And 3, physical and channel barrier. Text messaging does not carry tone, so the warm or casual intent of the sender was lost in transmission. So, kung sa pang messenger po ganyan, sa pang messenger or text, mahirap pong malaman ang tunay na nararamdaman or tono ng boses, kasi minsan po yung iba po pag nagka-caps lock po, di ba, parang nakakalimutan na mag-caps lock. So, siyempre, pag send mo nun, parang isipin ng kausap mo, ay galit po, ganyan, baka So, hindi po yung ganun, kaya yun po yung mga mahirap na malaman po sa tunay na pag sa text na po meron. Kaya tawag po natin ang communication barriers. And last, cultural barrier. The Filipino value of pakikisama discouraged direct confrontation, which prevented an honest and timely resolution of the misunderstanding. So, dahil po sa mga ugali ng Pilipino na ayaw makipag-away o gusto laging nakikisama, hindi natin sinasabi ang totoong nasa loob natin, kumbaga po. Kaya hindi agad na ayos ang maging pagkakaintindihan. Kumbaga po, mas pinipilit na lang po natin manahimik na lang, kumbaga. Pero hindi naman lahat ng tao gano'n na nanahimik. Pero yung iba po pinusuportan nila. That's all, ma'am. Thank you. The conclusion. The conclusion or the reflection. Dito naman po pinakita yung communication is not only words. It's about the message is delivered or interpret. Dito sa pagkaka-interpret or delivery, dito mo, halimbawa, maayos yung pagkaka-deliver mo, sa chat mo naman dineliver, pwedeng ma-interpret nila yun or ma-decode ng nung receiver na sasabihin, kunyari, na lang po, naka-caps lock, tas naka-exclamation point.
anong ma-interpret nila? Ibig sabihin nun, ang interpret nila galit, 'di ba? Pero pag sa actual mo silang sinabi, kumbaga face to face, pwede pang ma-interpret nila ng ibang bagay yun. Pag halimbawa nagsalita ka lang, hindi ka naka-caps lock, malay mo typo lang, edi nagkakaano pa dun, nagkaka-misunderstood, di nagkakaintindihan yung mga tao. Tas papasok pa dun yung facial expression, yung tono ng boses. Pag nilakasan ko yung boses ko, para akong galit. 'Di ba po? Parang ganun. Pero pinakita din dito na yung situation pinakita yung kaalaga ng purposive communication, which means communicating carefully and thoughtfully with specific goal. It reminds us to consider our message ay makakapekto sa iba. Parang pag magsasalita man tayo, dapat i-acknowledge natin yung iba. Huwag tayong basta-basta lang magbibitaw ng mga salita. Kumbaga, dapat may tayo, may control. Kaya nga may ngipin sa bibig para may bakod. Be careful with our words. And so we can avoid misunderstandings and improve teamwork and relationship. So, ang ating words it's the way we communicate. Kaya malagang maayos yung pagkakaano natin. Para maayos din yung para lang yung respect. If I give you respect, begets respect. Pag ako nagre-respeto sa iba, makakakuha rin ako ng respeto. Parang ganun lang po yun. Yun lang. Thank you po.